fresh panties all day. Only with Carefree. Paalala mga igan, walang pasok sa Faith Christian Academy sa Novaliches, Quezon City ngayong araw. Ayon sa school principal na si Mrs. Kathleen Gaspar, mula preschool hanggang high school ang walang klase. Wala na rin pasok sa preschool at elementary para sa Blessed Redeemer Christian School sa Sauyo, Novaliches, ayon kay Principal Teresa Corpus. Sa Santo Niño de Novaliches School, sinuspindi na rin ang klase mula sa preschool hanggang high school. Ayon naman kay Executive Secretary James Babanag. Wala rin klase preschool at elementary sa Holy Trinity Multiple Intelligence Learning Center sa Novaliches. Ayon sa registrar na si Mrs. Mary Ann Lumibaw. Wala rin pasok mula preschool hanggang high school sa New Era University sa Quezon City. Pero ayon sa school director na si Corazon Osorio, may pasok po sa kolehiyo. Sinuspindi na ang pasok sa O-level sa St. Joseph School sa Fairview. Wala na rin pong klase sa O-level sa public school sa Nabotas, ayon kay Mayor John Ray Tiangco. Gayun din sa Malabon, walang klase sa preschool hanggang high school. Maging sa Marikina, suspendido na rin po ang pasok mula preschool hanggang high school sa mga pampubliko, maging sa pribadong paaralan. Wala na rin klase sa grade school at high school sa Manila Central University sa Caloocan, gayun din sa elementary at high school sa UE, Caloocan. Pero sa Maynila po, may pasok po ang latang antas, ayon mismo kay Mayor Alfredo Lim. Sa Parañaque, may pasok din po O-levels, ayon naman kay Mayor June Bernabe. Samantala, nagkaroon po ng paggalaw sa presyo ng ilang pangunahing bilihin sa palengke. Mula sa Espanya sa Maynila, may live report si Lala Roque. Lala. Kaya tumaas ang presyo ng bangus at galunggong dito sa ating pag-iikot sa May Trabaho Market sa Espanya. Ang bangus dati na 140 per kilo ay 170 pesos na ngayon. Ang galunggong naman na dating 120, 140 pesos kada kilo na ngayon. Pero ang baboy ay hindi naman nagbago, 170 pesos pa rin per kilo. Manok, 130, samantalang ang baka, 280 pesos per kilo. Meron din tayong na-monitor na paggalaw ng presyo sa gulay. Ang tumaas ay yung bawang na nasa 60 pesos, samantalang yung carrots din ay tumaas na dating 45 ay nasa 55 pesos. Pero meron din namang bumaba. Yung kamatis na dating 50 nasa 45 ngayon at yung kalamansi ay nasa 30 pesos na lamang ngayon kada kilo na dating 35 pesos. Ang dahilan naman nila kaya sa paggalaw ng mga presyo na yan ay dahil na rin sa masamang panahon. Samantala, Rhea, narito pa rin tayo sa Espanya at minomonitor natin ang daloy ng trapiko. Yung inyo pong nakikita ngayon, yan yung pa-Maynila, pila na po ang mga sasakyan sa mga oras na ito. Pero lalo lang yan humahaba dahil may stoplight dito malapit lang sa atin. Wala rin naman tayong na-monitor na anumang aksidente. Pero yung kabilang linya na papunta naman ng Quezon City ay walang kaproblema. At inuulit lamang natin, may pasok ang mga estudyante, partikular dito sa Ramon Magsaysay High School. Katunayan, simula pa lang ng alas 6 ng umaga ay halos wala na talagang tigil ang pagdating ng mga estudyante rito. Rhea? Maraming salamat, Lala Roque. Samantala, balikan po natin ang report ukol sa isang babaeng nawala matapos tangayin ng agos ng tubig sa Talon sa Antipolo City. Narito ang report. Nagpaalam ang 12 anyos na si Kiana maruobliyada sa kanyang lolo't lola na maglalaro lang ng computer bandang alas 2:30 ng hapon kahapon. Pero imbis na sa computer shop, niyaya raw ni Kiana ang tatlo niyang pinsan na maligo sa Bibit Falls sa Antipolo. Hanggang sa mangyari ang di inaasahan. Nahirapang lumangoy sa malalim na ilog ang magpipinsan. Nailigtas ng mga residente sina Riza at Mary Rose Macarandang at Reynaldo Arandia. Pero si Kiana nawala. Kwento ng mga nakaligtas, bigla na lang daw may parang humigop sa kanila pailalim sa ilog. Naglalaro po talaga kami, tapos aahon po kami, tapos biglang lulubog po. Tapos di po namin napansin na sa malayo na po kami. Mag-aalas 6 na raw nang makatanggap ng tawag ang Antipolo Rescue tungkol sa nangyari. Una, masyadong malakas yung ulan na nagiging sanhi ng pagtaas nitong level ng tubig ng ilog. At pangalawa,
20 feet po ang lalim nitong ilog na to, kaya medyo mahihirapan kahit. Tumulong na ang Binangonan at Manila Coast Guard, pero inabot na ng madaling araw, di pa rin nakikita si Kiana. Inihinto muna ang rescue operation dahil malakas na ang agos sa ilog. Ngayong umaga na lang daw ito ipagpapatuloy. Ang mga magulang ni Kiana, dismayado dahil sa bagal daw ng rescue operation. Yung rescue, hindi siya totoong rescue kasi pag sinabing rescue, right away nandyan na. Yun nangyari sa anak ko. Simula kaninang 4 o'clock hanggang ngayon magna 9 o'clock, walang taong sumagip man lang o sumisid para makita yung bata. Paliwanag naman ng Antipolo Rescue at Coast Guard, isinaalang-alang nila ang kaligtasan ng kanilang mga tauhan, kaya di basta-basta pinalusong sa tubig. Hindi ito ang unang pagkakataon na may nadisgrasya sa Bibit Falls. Taon-taon, may nire-rescue rito ang Antipolo Rescue. Kaya ipinagbawal na ang paliligo rito pero matigas daw talaga ang ulo ng ilan. Nilagyan namin ng mga patalastas dyan na bawal nga dyan. Ay tinatanggal po nila. Para sa unang balita, Dante Perello reporting. Naramdaman sa ilang lugar sa Luzon ang magnitude 6 na lindol kahapon. Bagamat hindi ito nagdulot ng pinsala, marami sa mga nakaramdam nito ang natakot. Narito ang report ni Victoria Tulad. Nangambang ilang taga-barangay Linok sa Binmalay, Pangasinan matapos yumanig ang lupa dahil sa magnitude 6 na lindol. Baka sa susunod lalakas kaya yun, natakot lang ako. Diabetic ako eh. Akala ko nahilo lang ako, yung pala umuuga na yung bahay. Tininan ko yung ilog, ay iba ang galaw. Naitala ang epicenter ng lindol sa dagat, 80 kilometro sa timong kanluran ng Candelaria, Zambales. Wala namang naging tsunami o nasirang infrastruktura. Okay na naman po kami. Wala naman pong damage na nangyari pa. Nagpanik lang po ng konti yung mga tao pero wala pong nasaktan. Nangyari ang lindol dahil sa paggalaw ng Manila Trench. Naramdaman ang intensity 4 sa ilang bayan sa Zambales at Pangasinan at sa Makati City. Ang intensity 3 sa ilang lugar sa La Union at Pampanga, pati sa Pasay, Taguig at Quezon City. Bahagya rin itong naramdaman sa Bacoor, Cavite, Plaridel, Bulacan at Tagaytay. 3 aftershocks ang naitala. Regular producer natin itong Zambales area at saka yung Mindoro. From time to time, makakakuha tayo ng mga magnitude 6. Walang dapat ipangamba. Sa Metro Manila, patuloy pa rin binabantayan ang West at East Valley Fault na dumadaan sa ilang lungsod gaya ng Quezon City. Ang Barangay Piñan sa Quezon City, nakaalerto na raw sakaling magkalindol. Meron tayong mga barangay disaster preparedness volunteer na meron tayong available na fire truck, meron kaming ambulance na kompletong gamot. Hanggang ngayon, hindi pa rin nape-predict ang lindol eh. Kaya nga sabi natin, forever tayong every second dapat nakahanda. Paalala rin ng FIVOX laging maghanda sakaling kailanganing lumikas, i-retrofit o patibayin ng bahay at mga gusali. Alamin ang mga emergency exit at kung nasa labas ay lumayo sa mga puno, poste ng kuryente at malalaking istruktura. Para sa unang balita, Victoria Tulad, reporting. Samantala, niyanig ang magnitude 6.4 na lindol ang East Coast ng Japan. Ayon po naman yan sa Agence France Press. At kaugnay po ng lindol sa ilang lugar sa Luzon kahapon, pakasap natin Renato Solidum, Director po ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of FIVOX. Director, good morning po. Magandang umaga, Igan. Okay, may mga aftershock po ba kayong nai-record after nung lindol kahapon sa Luzon? Meron po, magmula po kahapon ng alas 6:18, 28 aftershocks ang nai-record ng ating pinakamalapit na seismic station doon sa Santa Cruz, Zambales. Pero wala naman pong nag-report na naramdaman ito at dapat dito ay may magnitude ng mga between magnitude 3 at 3.3 pero nasabi ko nga na walang nakaramdam. Anong naging sanipon ng lindol kahapon? Kumikilos po ang West Philippine Sea pasuksok sa ilalim ng West Luzon along the Manila Trench. So yun po yung dahilan ng paggalaw along the Manila Trench. Yun yung dahilan ng lindol. Okay, pero kahapon no, ang nakalap namin reaction parang natakot po yung publiko, no? So hindi pa ho ganun kahanda ang marami sa atin pag may lindol. Yun nga po ang ating binabanggit na yung mga lindol, karamihan dyan maliliit at kailangan talagang alamin ng mga tao ang kanilang dapat gawin kung may lindol, pero dapat ginagawa ito bago pa man, ano? Mga paghahanda ng mga bahay, tamang kilos, at tama po yun na kailangan ulit-ulitin ng mga reminder sa kanila. Opo, yung paggalaw po ng lupa sa Japan, may epekto ho ba ito sa atin ngayon? Wala naman po. Yung magnitude 6.4 kanina sa Japan, reaction lang ito nung lindol last year. At iba't ibang lugar din ang paminsan-minsan ay nakakaramdam sa Japan. Okay. Director, salamat po. Good morning. Maraming salamat din. FIVOX Director Renato Solidum.
Isang babae natagpuan patay sa kanyang apartment sa Quezon City. Department of Health nagbabala sa pagdami ng kaso ng dengue ngayong tag-ulan. Huwag pa uli, tutok lang sa unang balita.